Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. Siguro aware naman po tayo na meron pong nakabinbin na kaso kay Sara Duterte regarding po sa 125 million confidential fund in 11 days noong October ata, no? October 2023 if I'm not mistaken sa month. So, ngayon mga kababayan, umuusad na po yung kaso. Umuusad na po yung kaso. At ngayon, ang kinuha pong abogado ni Sara Duterte, si Estelito Mendoza. So kilala nyo naman siguro kung sino si Estelito Mendoza. Malupit na abogado po yan. Kahit na po may edad na po yan, matinding abogado po yan. So si Estelito Mendoza, ang alam ko na naging abogado ni ERAP sa impeachment trial, ni Gloria Libong Revilla. Ayun ang alam ko. Pero ito pag-usapan natin to kasi para sa akin medyo interesting to, no. So ito yung balita. Okay? Ito balita to kahapon. Okay. Kaya nga super lawyer tawag dito, no. Super lawyer Estelito Mendoza to defend Sara in confidential fund cases. Okay. So, ang alam ko talagang umusad na kaso ngayon yung kay Barry Gutierrez tsaka kay dating Associate Justice Carpio. Oo. Yung kaso na final ng Makabayan Black mukhang hindi pa sorry, mukhang hindi pa ata, no. Okay, so ito, no. So syempre mga kababayan, excuse me, ano ba yan? So syempre mga kababayan, alam naman po natin na si Estelito Mendoza, pag malaking kaso, malaking bayad din po yan. Di ba? Ay, hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dyan. Na lawyer siya ni Mang Hussein, hindi Kung niwala ka dyan. Kung niniwala dyan. Okay. So ngayon ito mga kababayan, no? So sabi dito. Sabi, okay. Vice President Sara Duterte has stopped veteran lawyer Estelito Mendoza to represent her in tatlo pala, no, 3 certiorari petitions before the Supreme Court over the controversial 125 million in 11 days confidential fund she received in 2022. Yan, okay. So ngayon, ang ibig sabihin kasi ng certiorari mga kababayan is re-reviewin ng Supreme Court yung kung meron bang paglabag sa Constitution or sa batas natin yung ginawa ni Sara Duterte. Ayan yan, certiorari yun. So, ang pinakamabigat na hatol dito ay bitay. Hindi, joke lang. Return lang naman, return. Pinababalik po. Okay. So, pinababalik po. So kung matalo po, no, taga lang, nag-ano si Mima, tumatawag si Mima. kung matalo po si Sara Duterte sa kaso po na to, ang mangyayari lang po dito ay ibabalik po yung 125 million. So actually mga kababayan, 125 million lang naman yan. Iba kayang-kaya ng mga Duterte yan. Si Pulong nga may 51 billion eh. O si Digong nga nakatago yung asset, 'di ba? Yung SALN eh. So 125 million hindi niyo maisole. Well, syempre mga kababayan kasi ang mangyayari kasi dito, pag sinoli ni Sara Duterte yung confidential fund na yan, ibig sabihin nun na guilty siya. Ayun lang yun eh. Kaya ilalaban niya to. Ako naniniwala ako na hindi ito tungkol sa pera kasi kayang-kaya namang bayaran ng mga Duterte yan eh. Yun nga lang, syempre, pag binalik ni Sara Duterte, ibig sabihin nun, mali siya. Ganun lang yun. Okay. So ito Supreme Court asked to compel return of VP Sara Duterte 222 secret fund. So ito po yung pinaka mabigat na hatol. Ibabalik lang yung pera. And then, continue natin Ito na yung nangyari. Okay? VP Sara Duterte asked Supreme Court to dismiss petition over 100 petition versus 125 million confidential fund. So, ito na nga, sinasabi ko. Medyo makapal po yung face ni Sara Duterte. Umaabot po hanggang Iloilo. ramdam na ramdam ko po yung kapal ng mukha ni Sara Duterte hanggang Iloilo. Yun, so sabi ni Sara Duterte, dismiss yan. Walang kwenta yan, dismiss. Well, mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, di ba si Sara Duterte, abogada? So bakit hindi na lang siya, no? Pwede naman siya magtanggol sa sarili niya, di ba? Pwede naman yun eh. Di ba?
So, di ba? So, ito, continue natin. Sabi dito, okay, Vice President Sara Duterte asked Supreme Court to dismiss, so ayun na nga yun, no? In consolidated comment filed by lawyer Estelito Mendoza before the higher court on May 10, 2024, the Vice President said none of the petition represented an actual case or controversy nor alleged legally damageable and enforceable right. Okay. So ito yung palusot ni Sara Duterte, no? And then sabi dito, no? Actually kasi ang alam ko kasi kay Estelito Mendoza, sobrang lupit po niya sa technicalities. Diyan ka po niya babanatan sa technicalities po ng batas. Kahit po yung mga maliliit po na mga nakalagay po sa batas, kaya niya pong gawing palakihin yan para po maging pabor doon sa kliyente niya. Well, ganoon talaga. Trabaho ng abogado yan eh. Wala tayong magagawa doon. Ganoon talaga po. So ngayon, ang sabi pa dito, continue the petitions are mere apprehension and speculation. Sabi ni Sara Duterte yan about contingent or confidential fund which does not constitute justiciable controversy. Duterte said in her consolidated comment. Separate petition questioning the legality of the funds were filed by the group of lawyers Christian Munsod, Howard Calleja, si Christian Munsod yung mismong gumawa ng constitution natin. Howard Calleja, tapos ACT teachers pala, kasama pala dito si si Franz Castro. And then, yan, okay. Tapos, ito. Ngayon mga kababayan kasi, okay, binalikan ko po kasi yung kaso na final nila. Ito nung nung 2000, saan ba yun? Ano pong tanong dito, Madam? Ito na pala yun. Okay. Binalikan ko po kasi yung kasong final nila nung October 2023. So ngayon, ang problema kasi dito mga kababayan, ako hindi naman ako lawyer, no? Pero syempre, nagbabasa naman po tayo at kahit paano naintindihan naman po natin yung nangyayari diyan. So ang nirereklamo kasi ng kampo po nila Barry Gutierrez at saka ni Carpio is yung paglipat ng pera. Ayun yun. So, kahit din po nung napanood ko rin po sa mga interview ni Barry Gutierrez kay Christian Bautista ba? Yung kay Fact First, kalimutan ko na. Kay Fact First kasi pinapanood ko yan minsan eh. Yung naging problema talaga diyan sa pag-file nila ng kaso is yung paglipat ng pera from contingent fund to confidential fund. Ayun ang problema. Pero mga kababayan kasi, Christian Bautista ba yun? Kalimutan ko na yung pangalan nun. Christian, ano ba apelido nun? Esguera. Christian Esguera pala. Napanood ko yun, yung interview niya kay Barry Gutierrez. Yung kaso nila ay tungkol sa paglipat ng pera. Na mukhang, ito kasi nagbabasa naman tayo eh. Malinaw naman yung nakalagay sa DBM eh. So sabi sa DBM, saan ba yun? Sa DBM, sabi sa DBM. Ito Ito galing to sa DBM Department of Budget and Management, okay? So ito, di ba, administration and release against the contingent fund and program appropriations. So sabi naman dito, contingent fund shall be used exclusively for requirements of new or urgent projects and activities that need to be implemented during the year, except for the provision of confidential and intelligence fund to civilian departments and agencies with no mandate to perform security and intelligence-related function. Di ba? So ito yung nirereklamo ngayon nung kaso. So hindi yung tungkol sa paggastos ng pera ni Sara Duterte sa confidential fund, kundi yung paglipat. Yun nga lang, sabi din dito sa DBM, may nakalagay na unless Unless, unless the President certifies as to the extreme necessity thereof and the purchase of motor vehicle including any improvement thereon. All release from this fund require a prior approval from the President other than payment resulting from final executory decision. So mga kababayan, mukhang dito talaga sasabit po yung kaso ni Sara Duterte. Kasi po naka-focus yung pag-file nila ng kaso sa paglipat, hindi po doon sa paggastos. Siguro nagigets nyo naman yung ibig ko sabihin, di ba?
Oh. Pero ang nakalagay naman kasi dito sa DBM, pwede. May kapangyarihan yung presidente. So ibang kaso 'yun. Ang problema kasi dito mga kababayan, hindi ko lang alam kasi October 2023 ang nakikita ko mukhang bitter pa ata sila. Mukhang bitter pa ata itong mga dilawan kay PBBM. So ang gusto nila idawit yung presidente. Yun nga lang sabi naman ng DBM, pwede. Yun nga lang kasi dapat kasi mga kababayan, ang ginawa kasi ng pag-file ng kaso ng kampo nga po nila Barry Gutierrez, dapat. Para sa akin, ito dapat. Kasi pag sinabi mo confidential fund, dapat po, tungkol po ito sa intelligence. Tama, di ba? O di ba, mukhang ayan kasi. Ang nakikita ko kasing target nila dito, bukod kay Sara Duterte, gusto pa nilang idama yung presidente. Pero mukhang mali di ba? O, so ngayon, paano ngayon? Umusad na yung kaso. Mukhang ewan ko lang, sa tingin ko mukhang hindi ito papabor kanila Barry Gutierrez. Di ba? O, so ngayon kasi, ang dapat kasi na ginawa nila, no, in my own opinion lang naman, no. Mga abogado naman yung mga yan. Mas magaling naman sa akin yan. Pero, in my own opinion lang naman, dapat kasi, yung pinaka-target dapat ng kaso na ginawa nila is ito, kung paano ginastos si Sara Duterte yung confidential fund. Yung pag-transfer ng pera, okay na yun eh. May kapangyarihan yung presidente na mag-transfer ng pera eh. Kung contagion fund ito to confidential fund. May kapangyarihan yung presidente. Pero yung paggamit ni Sara Duterte ng confidential fund, ayun dapat ang ginamit nila sa kaso. Kasi ito sabi ni Sara Duterte, no, from feeding program to tree planting, Sara says confidential fund used across the board. Ayan, no? So ginamit daw po ni Sara Duterte yung confidential fund na entrepreneurship program, peace building in communities, pagbabago campaign, pagbabago, a million learners and tree planting, pansarap program, disaster operation center, libreng sakay. Pansarap program sa basketball player. So ito mga kababayan, hindi po ito confidential. Hindi po ito pang intelligence. Hindi po ito pang intel. Pero bakit dito ginamit ni Sara Duterte yung confidential fund? Dapat dito po nagbase yung kaso nila Barry Gutierrez. Malinaw naman mga kababayan, di ba? At least you get the point. Sa tingin ko, na-explain ko naman kahit paano ng maayos. Ito meron akong papapanood na video sa inyo. So dito mga kababayan, alam ko napanood nyo na itong video na to. Pero gusto ko lang pakita sa inyo na dito po talaga nagkamali si Sara Duterte. Kung ginamit ni Sara Duterte yung intelligence fund na yan sa pagkuha ng informasyon, sa mga intelligence report, okay yun eh. Walang problema yun eh. Pero ginamit niya sa tree planting, tapos hindi pa na-audit ng maayos, so may problema tayo dito. Ayun yun eh. Ito, tandaan nyo to ito. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte kung saan niya gagamitin or ginamit yung confidential fund. Ito, panoorin nyo to. Alam ko napanood nyo na to, pero para lang maano tayo, ma-remind po tayo. Sige. Una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? For my term, we decided on 3 permanent projects: the charter, the museum, and the permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on Itok. Hanggang may itok-itok pala dito. May itok-itok pala dito. Lagyan na yan. and then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the pagbabago advocacy campaign. We added the Ano pala to? Witok. pagbabago, a million trees for
in support of the mandate of the DENR. And then we have the Pansarap program. Bawat isa sa mga ito gagastusan ng confidential funds ng opisina nyo? All of these activities use confidential funds. Yan. Hindi ko kilala kung sino yan kasi nakuha ko lang to sa TikTok. Okay. So yun mga kababayan, so ito yung sinasabi ko. Okay. Na, well, teka lang. Mamaya na si Ninyo. So ito ang sinasabi ko mga kababayan. Ako kasi naniniwala kasi ako na nung final itong kaso ng mga dilawan nung 2023, bitter pa sila kay PBBM noon. Kaya gusto nilang idawit. Ang problema ngayon sa kaso na to, mukhang magaling po talaga sa technicalities itong si law firm nga po ni Estrito Mendoza. So, masakit man tanggapin, mukhang wala. Tingin ko lang pero abangan natin to. Pero sa nakita ko, kasi medyo nasundan ko itong pangyayari na to, na kung ang problema nila kung paano nilipat yung pera from contingent fund to confidential fund, mukhang hindi wala to. Mukhang malabo. Oo. So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,400 po nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, dyan po sa team replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa gusto ni Sara Duterte na itigil na yung kaso. And then, ang ibig sabihin nun kapag hindi po, ang ibig sabihin nun kapag tinigil po yung kaso, hindi niya po babayaran yung confidential fund na ginamit niya. So ayun yun, no? So yan. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, thank you mga kababayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat.